So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po tayong update ngayon lang. So, itong staff po ni Robin Padilla na nababalita nga na nasasangkot sa paghitit nga ng marijuana sa Senado, nag-resign na ngayong araw. So, ito, galing itong ABS-CBN itong balita na ito, no? Sabi dito, the Office of Senator Robin Padilla announces the resignation of its political officer, no? Political officer pala siya, no? Actress Nadia Montenegro from their staff. The resignation comes in the wake of allegations the smoke marijuana in the Senate hearing. So, may nakalagay dito, no? Official statement, August 18, no? Today, we received the written explanation and letter of resignation of Ms. Nadia Montenegro. Her resignation has been accepted. So ngayon, no, ang gusto kong itanong dito sa makakapanood ng video po na to, no, kung kailan nga po si Nadia Montenegro nga tinuturong staff na nagchuchongke sa loob ng Senado, no, anong unang papasok sa utak ninyo? Ay, nag-resign? Bakit? Hindi nga. Kayo ang gusto kong sumagot, ha? Nag-resign kung kailan mayroong skandalo na nangyari sa Senado. So, una, no, hindi natin mapipilitan na wag isipin ng mga kababayan natin Pilipino na guilty si Nadia. Kasi po, ako naniniwala po talaga ako, no, na kapag mayroong binabato sa yung aligasyon, kung wala kang kasalanan, huwag ka magre-resign. Harapin mo yan. Sagutin mo ng maayos. Tandaan nyo, in the first place, mga ka-Streetwise, no? Nung kailan nga po pumutok tong balita po na to, na may nagchuchongking nga sa loob ng Senado, no? At si Nadia nga yung tinuturo, anong ginawa ni Robin Padilla? Sinuspinde, sandali, si Nadia. So ito, no, ito para makuha natin yung narrative, no? So ito, balita ito nung isang araw. Senator Robin Padilla's actress aide on leave amid probe. So, pinag-leave niya. Di ba? Senator Robin Padilla has asked actress Nadia Montenegro to take a leave of absence from her duties in his staff after she was accused of smoking marijuana inside the Senate premises. Sorry. Tapos continue natin, sabi dito, Padilla Chief of Staff Rudolph Philip Jurado said she was directed to take leave of absence effective immediately after an internal Senate probe implicated her in the incident. No, so on August 13, 2025, even before the investigation conducted by the Office of the Sergeant at Arms, no, the office commenced an initial internal investigation regarding media reports allegedly linking Ms. Nadia Montenegro, Jurado said in a statement. On the same day, she was directed to take leave of absence effective immediately, he added. Alam nyo, no, bobo rin to si Robin, eh. Gago ka talaga, Robin, eh, no? For example, ako sa katayuan mo. Kahit kaibigan ko yan, kung meron akong staff na nahuli na nagmamariwana sa loob ng Senado, hindi ko paglilibin yan. Hindi ko tatago yan kasi nung binigyan mo siya ng leave of absence nung nakarang araw, ibig sabihin nung tinatago mo siya. No? Kasi ako, kung sa akin nangyari yan, ang una kong gagawin dyan sa staff ko na yan, magpa-drug test ka, magpa-marijuana test ka. Ang problema sa'yo, tinago mo. Akala ko ba ayaw nyo sa droga? Buha ka ng inaka pala, Robin, eh. O diba, ito yung point natin dito, napaka-important ninyo mga DDS kayo. No? Kahit nasa liwa na yung paniniwala ninyo, gagawin nyo pa rin, protektahan lang yung paniniwala ninyong bulok ng mga DDS. O parang, ito, for example, di ba naalala ninyo, no, yung isa sa mga plataforma nga ni Robin Padilla, pag siya daw ay mananalo bilang senador, charter change. No, ito rin po yung paniniwala ni Digong dati nung si Digong yung presidente, charter change federalism. So, di ba? Sabi ni Robin, ang kailangan ng Pilipinas ay charter change, di ba? Tapos nung sinulong po ni Robin Padilla yung charter change, sino yung unang-unang kumontra dito? Si Digong. May sinabi ka ba doon? Wala. Pinabayaan mo lang. O kung totoo talaga na ang pinaglalaban mo ay para sa kabutihan ng bansa, dapat kinontra mo na si Digong. Pwede mo sabihin kay Digong, oy Tatay Digong, ito yung tinuro mo sa akin.
charter change, federalism. Ba't yung kinokontra mo ko? Porket nagagawin ito sa pamahalaan ni PBBM, ayaw mo na? O parang ganito rin po nangyari po kay Nadia Montenegro. Itong mga bobot, mga putang inang mga DDS na itong mga kababayan. Sabi nila palagi na ayaw namin sa droga. Kung magsalita, akala mo napakalinis. O ngayon, di ba? Ito yung lagi yung sinasabi eh. Na bawal ang droga, bawal ang droga. Tandaan nyo ha, hanggang ngayon sa Pilipinas, yung marijuana, droga pa din po yan. Droga pa din po yung marijuana na yan. Illegal pa rin po yan. Oh, ngayon napaka-unfair nito Robin Padilla, no, na kung kailan nga nahulihan yung staff mo na yan, eh bigla mo namang i-relieve o relieve of absence mo para lang itago, no, kung sakali man na magkaroon man ng random drug testing. O tapos nga pag-re-resignin mo pa, tinanggap mo pa yung pag-re-resign. Ang point natin dito mga kababayan, hindi po malilinis ang pangalan ng opisina ni Robin Padilla sa pag-resign nga ni Nadia Montenegro. Well ako naawa din naman ako dyan sa babae na yan kasi merong merong mental health issues po yan eh. Parang si Sarah po yan, di ba? So ngayon habang po na binabatikos natin si Nadia Montenegro, no, alam kong pressure na po yung babae po na yan. Pero ang point dito Robin Padilla, hindi ako naniniwala na hindi mo alam na gumagamit yan si Nadia. Malabang hindi mo alam yan. Alam mo yan. Especially lalo ka na ang advocacy mo talaga dyan sa Senado, i-illegalize nga po yung medicinal marijuana. Kayo naniniwala ba kayo nun? Na hindi alam ni Robin na gumagamit si Nadia niyan? Kasi scientifically naman mga kababayan, no, yung paggagamit naman ng MJ, minsan po po yan eh, antidepressant din po kasi yan eh, di ba? Pero illegal nga eh. Illegal eh. So, ewan ko lang. Pero kayo, kung tatanungin ko nga kayo, no? Kasi medyo mainit yung balita po na to eh. Kayo ba? Ano masabi nyo nga po dito? No? Sa pagre-resign nga po ni Nadia Montenegro sa opisina nga po ni Robin Padilla. Kayo ba naniniwala ba kayo na itong pag-resign nga po ni Nadia sign of guilt? Na guilty po siya. At ngayon, kailangan i-public din siguro sa taong bayan kung ano man yung naging explanation dito ni Nadia kung bakit siya nag-resign. Importante po ito kasi tandaan ninyo, Senado po yan, binaboy ninyo. Napaka-basic naman yan, Senado nga, binababoy ninyo, paano pa kayo sa bahay ninyo? O, di ba? O, ito pa yung malupit, last na lang to, no? Sabi ng mga bobang mga DDS, basta adi, kailangan patayin. No? Sinasabi nila yan just to justify na tama yung ginawa nga po ni Digong na regarding sa tokhang. Di ba gusto niyo ng tokhang, di ba? O, di ba? Sabi ng mga DDS, pabor kami sa tokhang, ang mga adi kailangan patayin. Oh. So, itong mga DDS na to para sa kanila, pag adi, wala ng karapatan magbago. Ay, paano to? Sana kung simpleng tao lang to, malamang patay na to nung panahon ni Digong. Kaya bulok yung paniniwala ninyo, men. No, saliwa kayo. Yun lang, no? So kayo po mga streetwise, no, ulitin ko lang ha. Ano masabi nyo nga po dito sa pag-resign nga po ni Nadia Montenegro? Ano ba to? Sign of guilt? O ito ba ay isang hakbang na kanyang pagtatago? No? Malamang natakot dun sa proposed na request ni Tito Soto na magkaroon ng random testing, no, sa mga empleyado ng Senado. Kasi pag napurbahan po yan, malamang si Nadia yung unang-unang itetest. Kaya, yun na niya na ng resignation. O, ganun ba sa tingin ninyo? Well, no, so sa tingin nyo ba, justifiable ba itong... Kasi ako, alam naman natin, no, yung history ni Nadia na may depression yan eh, yung babae na yan. So, yung justifiable ba yon na kailangan niya mag-take ng ganon, ng MJ, no, para sa kanyang mental health issues sa loob ng Senado? Justifiable po ba yon? Yon. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko tong lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush.